Shout out kay Rosalind Wright, Aldrian Lahagan, Andre Pamisa, Leal So, Chenang, Glende de la Santos Arcedo, Gilbert Gorgonio, John S. Dr., Del Kite, Ronjet Gela, Ronel Soriao, Shanlo Kayabit, Juan Balansag, J. Arnalon Andre Pamisa, Mats, Bricks Elliott. Ang karugtong ng nakaraan, sa maharlikang palasyo. Kasalukuyan naglalakad sa pasilyo ang ating bida at ang matandang Teng, bumuga ng hangin si Cao Teng, na tila ba hiningal. Pumasok sa isipan ng ating bida ang sinabi ni Cao Teng, bago sila pumunta sa palasyo, at sinabi, may mga tao na nais kong ipakilala sa iyo. Kaya bumisita sila dito sa loob ng 5 araw sa palasyo, napatingala ang ating bida at bahagyang ngumiti, at sinabi sa kanyang isipan, ang akala ko, ay gagapang ako pabalik sa lugar na ito. Sa ngayon ay taon 185 na, at ang 10 tauhan ng paghihimaksik ay magaganap sa taon 189, kaya hindi mahirap na pangyayari ang magaganap sa palasyo ng hari ngayon. Sinabi ni Cao Teng, sa ating bida, huwag kang masyadong kabahan, at sasabihin ko sa kanila na ikaw ang sinumpaan kong apo. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, yun nga, ang dahilan, kaya ako kinakabahan. Sinabi muli ni Cao Teng, at bilang kapalit, hindi mo na kailangan lumahok sa inaugurasyon ng Assistant Imperial Censorate. Maya-maya ay nakarinig sila ng sigaw na tumatawag na eunuch, na tila ba natataranta, at sinabi, Marquis ng Nayo ng Fei. May malaki pong problema, ang kamahalan po ay hinimatay. Agad napahinto at napalingon ang ating bida at ang matandang si Cao Teng, sa pagkagulat. Sinabi muli ng eunuch, bigla pong bumaksak ang kanyang kamahalan at isinugod sa bulwagan ng kaharian, kaya't madali po pumunta na kayo agad. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ano, ang emperador, hindi pa siya dapat mamatay. Note, namatay siya noong Mayo taong 189, hinawakan ni Cao Teng, ang balikat ng ating bida at humarap sa eunuch at sinabi, ipaalam mo sa lahat ng opisyal. Note, isang pangkalahatang termino para sa lahat ng opisyal at paksa. Tinapaktapik ni Cao Teng ang balikat ng ating bida, at seryosong sinabi, susuriin ng manggagamot na gumagawa ng himala na si Huatuo, ang kanyang kamahalan. Agad silang pumasok sa bulwagan ng palasyo ng hari, sinabi ng eunuch, kamahalan. Ang inyong abang nasasakupan, si Cao Teng, ay narito na. Sinabi ni Cao Teng, habang pumapasok sa bulwagan ng hari, kasama ang ating bida, at sinabi, ako si Cao Teng, ng Marquis mula sa Nayo ng Fei, kasama ko ang aking sinumpaang apo, kaya't huwag na kayong mag-aalala pa. Kumunat ang noo ng ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ang galing naman niya kahit sa ganitong sitwasyon ay nagagawa niyang i-promote ang sarili niya. Kailangan mo bang maging ganito kagaling, para kahit papaano para maging isang taong may kapangyarihan? Ngunit mas lalong natigilan ang ating bida nang may bumati sa kanyang harapan, at agad na sinabi, maligayang pagdating Huatuo. Kung alam mo lang kung gaano ko kasaya, na makita kang muli, gaano na nga ba ito katagal? Pinuno ng hukom na manggagamot, si Pion Won. Matapos ay napangiti ang ating bida nang makilala ito, at sinabi, ang pinuno ng hukom na manggagamot, Pion. Sinabi ng matanda na si Cao Teng, bago ang lahat, pinuno ng hukom na manggagamot, kumusta na ang kanyang kamahalan? Sinabi ni Master Pion, Marquis ng Nayo ng Fei. Sinabi ni Master Pion, Marquis ng Nayo ng Fei, sabay yumuko ito at nagbigay galang, at sinabi, maraming tao ang nakikinig, kaya ano ang masasabi mo, sa pagdadala mo dito kay Huatuo, na siyang mismo ang susuri sa kanyang kamahalan? Tumingin si Cao Teng, at sinabi, ito ay magandang ideya. Matapos ay bahagyang tinapat ni Cao Teng, ang ating bida, at sinabi sa lahat ng mga nandoon, makinig kayong lahat, susuriin ngayon ang aking sinumpaang apo, na si Huatuo, ang kanyang kamahalan. Yumuko ang panglabas na katauhan ng ating bida, ngunit hindi suman-ayon ng kanyang inis na kaluluwa, nagdikit ang ngipin nito at sinabi sa kanya isipan, pinaiikot niya ako. Subalit yumuko pa rin ito, at sinabi, ang mapagkumbabang nasasakupan na ito, na si Huafu, ay mangangahas po hawakan ang palso ng kanyang kamahalan. Habang nakayuko, bahagyang iniangat ng ating bida ang kanyang ulo. Tila ba nagtaka ito sa itsura ng kamahalan na nakahiga, pumasok sa kanyang isipan nung huli niya itong nakita, at sinabi nito sa kanyang isipan,
Ha? Bakit siya pamayat ng ganito kalaki? Matapos ay hinawakan ng kanyang daliri ang palso nito. At muling sinabi sa kanyang isipan, medyo may sakit siya sa tiyan, ngunit hindi naman ganoon kalala ang kalagayan niya para mag-collapse siya. Kung titignan ko siya, gamit ang aking clairvoyance, ito ay nakakaabala sa akin na siya ay may radial artery, ngunit sa kanyang palso ay medyo malusog siya. Matapos ay pinulsuhan niya ito sa may leeg, at sinabi muli sa kanyang isipan, kung saan, sa kabaliktaran, ang kanyang carotid artery pulse, ay napakahina, na nagpapahiwatig ng makabuluhang pagkaubos ng kanyang enerhiyang yang. Maya-maya pa, putik, ito ay labis-labis na pakikipagtalik. Sumimangot ito at inilagay niya ang kanyang kamay sa ilalim ng kanyang baba. At maya-maya pa ay unti-unti itong damilat at nang magkamalay ang kamahalan. Bumangon ito na hawak pa ang kanyang ulo, agad na yumuko ang lahat, at sinabi ng kanyang mga eunuch, "Iyong kamahalan, maaari po ba na manatili kayo sa paghiga?" Sinabi ng kamahalan, habang hawak ang kanyang ulo, bigla akong nahilo, ano ba ang nangyayari dito? Tumingin ang ating bida kay Cao Teng, na agad naman naintindihan ito. Lumingon sa likod si Cao Teng, at sinabi, "Lahat kayo, ay bumalik na sa inyong sariling mga gawain, at ipaubaya ang pamamahinga sa manggagamot." Nagtataka man ang mga eunuch, ay agad nagsialisan ang mga ito, dala ng kuryosidad, may ilan na lumingon upang alamin ang dahilan ng kanilang pagtataka. Sinabi ni Master Pion, sa kamahalan, tila po ang isang biglaang hindi pagkatunaw ng pagkain ay humantong sa pansamantalang pagkahimatay dahil sa iskemia. Note, iskemia ay isang paghihigpit sa supply ng dugo sa anumang tissue, o grupo ng kalamnan o organ ng katawan, na nagiging sanhi ng kakulangan ng oxygen na kailangan para sa cellular metabolism. Sinabi ng hari, bumagsak ako dahil sa hindi pagkatunaw ng pagkain. Pagkatapos ang ibig sabihin ba noon, ay wala lang? Agad sumulyap si Master Pion, sa ating bida, tila ba humihingi ito ng saklolo upang magpaliwanag. Bahagyang ngumiti si Cao Teng, at sinabi, "Kamahalan, mas mainam kung makikinig kayo sa diagnosis ni Huatuo, ang nagpagaling sa sakit sa tiyan ng dakilang komandante na si Huang Wan, ang bumuhay ng maraming maharlikang hukbo noong huling rebelyon." Sinabi ng kamahalan, si Huatuo, ang manggagamot na gumagawa ng himala na si Huatuo. Kung gayon ikaw si Huatuo, sino ba ang mag-aakalang na hanggang ngayon ay binata ka pa? Napangiti ang ating bida, at habang ito ay nakangiti, at sinabi, kung gayon nakalimutan na niya, ito pong hamak na paksa, ni Huafu, ay nagbibigay galang sa kanyang kamahalan. Tumingin ang hari at sinabi, "Sa tingin mo rin ba sa panunaw ang dahilan ng akin pagbagsak?" Sinabi ng ating bida, "Kung maglalakas loob akong sabihin. Ang dahilan po ay ang pagkakaroon ng matindi at labis na pakikipagtalik." Tila pakiramdam ng hari ay gusto lumubog sa kanyang kinauupuan, na wala nito ng kulay sa kahihiyan. Nagdikit ang mga kilay nito, at sinabi na bahagyang nagtitimpi sa galit, "Ikaw, sinasabi mo ba, na dahil sa pakikipagtalik ko sa mga babae?" Nakayuko ang ating bida na sinabi, "Opo, kamahalan." Kabadong bamulong naman si Master Pion, sa ating bida at sinabi, "Hoy! Masyado ka naman direkta, Huatuo." Sinabi ng ating bida, "Sa palagay ko ay maaaring karapat-dapat ka o hindi karapat-dapat sa isang letigo." Napalunok ito at pinagpawisan, at sinabi sa hari, "Opo, sumasang-ayon po ako, kamahalan." Sinabi naman ni Cao Teng, "Nagkapareho po, ang diagnosis ng dalawang kilalang manggagamot, kaya naniniwala po ako na ang pinakamahusay na lumayo muna kayo sa mga babae pansamantala." Tumingin sa ibang direksyon ang kamahalan, agad na sumimangot ito. Muling sinabi ni Cao Teng, "Ngunit sa panahon yon, ang sinumpaan kong apo na si Huatuo, ay gagawan ka ng isang sabaw na magpapalakas ng iyong enerhiya." Agad nang laki ang mata ng ating bida sa sinabi ni Cao Teng, at inis nitong sinabi, sa kanyang isipan, ano ba ang sinasabi niyang katarantaduhan? Sinabi ng ating bida, "Kamahalan, naniniwala po ako na ang manggagamot na pinuno ng hukuman na si Pion, ang tamang tao upang." Agad na tigilan, sabay lumingon ito, subalit nagtaka siya, wala na sa likuran niya si Master Pion. Sinabi niya sa kanyang isipan habang ito ay nagtataka, "Lintik, kailan pa siya nakatakas?" Sinabi ng hari. "Ito ay isang magandang ideya," sinabi ni Cao Teng,
Magtatakda rin si Huatwo ng isang kanais-nais na petsa ng pakikipagtalik sa angkop na oras para sa inyong kamahalan. Agad nang umisi ang kamahalan, hinimas pa nito ang ilalim ng baba, at sinabi, napakahusay. Lihim nang umisi si Cao Teng, at sinabi sa kanyang isipan, kakailanganin kong maglagay ng batang magiging lakas sa aming pamilya, lalo na't hindi nating alam kung sino ang susunod na magiging dowager ng Imperatress. Muling sinabi ng kamahalan, napakahusay, napakagaling. Note, inang emperador, sa madaling salita, ang kanyang intensyon ay makahanap ng isang babaeng magpapabuntis sa emperador. Sinabi ng ating bida habang ito ay nakayuko, ang iyong biyaya ay walang kapantay. Sabay bumantong hininga ito, at sinabi sa kanyang isipan, sa palagay ko ay kailangan mong gawin ang dapat kong gawin. Lumipas ang mga araw, naging abala ang ating bida sa paggawa ng mga halamang gamot. Matapos ay nagsalang ito, lumipas ng 2 buwan. Ikatlong taon ng Jiangpyong, noong Enero taong 186, sumapit ang taglamig, kasalukuyan naglalakad ang ating bida, nakahalukip-kip ito sa sobrang lamig, sa kahabaan ng kalye. Sinabi niya sa kanyang isipan, nasayang ang 2 buwan ko sa paggawa ng aphrodisiac. Bagaman, dahil doon, bumuti ang kalusugan ng emperador, at dapat ay matapos ako sa loob ng ilang araw. Napalingon nito sa isang taberna, nang marinig niya may malakas na kalabog sa loob ng lugar na yon. Napalingon din ang mga napapadaan na tao, samantala, sa loob malakas na hinampes ni Zhang Fei, ang lamesa at pasigan nitong sinabi, ilang buwan na ba ang nakalipas? Pinagtatawanan mo ba ako o ano? Malapit na akong maubusan ng salapi. Ano na ang dapat kong gawin mga kuya? Uminom lang si Guan Yu, at si Liu Bei, naman ay tila ba nalasing na, at habang nakasubsob ang mukha nito sa lamesa, at sinabi, ayos lang, maaari naman natin ilako, ang mga armas natin kahit kailan di ba? Galit na sinabi ni Zhang Fei, gawin mo yan ng makabuluhan, ano ang gagawin mo kung ibebenta mo ang mga yan? Biglang dumating ang ating bida at agad sumingit sa usapan at sinabi, alam ko naman yun. At ano naman ang nais sana nating gawin, Ginoong Liu Bei? Tila ba nagulat si Zhang Fei, agad napadilat ang mata ni Liu Bei, at agad iniangat ang kanyang ulo, sabay tinanggal ng ating bida, ang mask, sa kanyang bibig, at sinabi, mayroon bang general na nagbebenta ng armas? Napatunga nga ang tatlo sabay at sabay-sabay na sinabi, Huatwo. At habang magkakasama si Liu Bei, Guan Yu, at Zhang Fei, sa isang lamesa, hindi nila namalayan na dumating ang ating bida, at sinabi, alam ko na naman yan, di ba? Naiintindihan mo ba Ginoong Liu Bei? Agad na bigla ang tatlong magkakapatid, sa pagsulpot ng ating bida, bahagyang ngumiti ito, habang hawak ang mask, at muling sinabi, mayroon bang general na nagbebenta ng armas? At sabay-sabay na sinabi ng tatlo, Huatwo, naupo ang ating bida at lumingon at tinawag ang taga-silbi at sinabi, paumanhin Ginoo, bigyan mo kami ng 11 na putahe na pinakatiwala mo, at ihain ang mga ito ng sunod-sunod habang isinasaalang-alang ang aming bilis sa pagkain, upang makakain kami ng tuloy-tuloy, at bigyan mo kami ng alak na nasa buong garapon, tila naman natitigilan ang tatlo. Maya-maya pa ay nakahain na, ang masasarap na putahe sa lamesa. Muling sinabi ng ating bida, ngayon, sapat na ba ito para sa isang suhol, kaya sabihin mo na sa akin kung bakit. Agad na sumagot si Liu Bei, at sinabi, kaya ka ba nagpahain ng ganito karami? Sinabi ng ating bida, dapat mong malaman ang mga gantimpala na naibigay. Base sa mga meritong nakamit nung huling rebelyon, sinabi ni General Zhu Jun, na tiyak niyang ipapaalam niya sa kanyang kamahalan ang ating mga kontribusyon. Agad humalukip-kip si Zhang Fei, at sumimangot sabay tumingin sa ibang direksyon. Hindi naman kumibo ang kanyang kapatid, note, iniulat ni General Zhu Jun, ang kontribusyon ni Sun Jian at Liu Bei, sa maharlikang pamilya, at parang hindi ito pinansin ng maayos. Tila ba napaisip ang ating bida, note, subalit si Liu Bei lamang ang nabigong makakuha ng posisyon sa gobyerno. Tila ba lumabas ang sama ng loob ni Liu Bei, para itong iiyak habang nakakuyom ang dalawang kamay, at sinabi, wala na akong dahilan para manatili pa sa lungsod, kaya sa palagay ko kailangan ko nang bumalik sa aking bayan na aking pinagmulan, at nahihirapan akong sabihin ito sa mga naniniwala at humahanga sa akin, ngunit kahit na ganoon,
nakakagaan pa rin na loob na makilala ang Assistant Imperial Censorate. Napatingin ang ating bida, kay Liu Bei, napaisip muli ito, maya-maya pa ay agad pamitik ang kanyang mga daliri, muling tinawag ang taga-silbi. At sinabi, Amo, agad lumapit ang lalaki at sinabi, ano po yun Panginoon ko? Sinabi ng ating bida, singiling lahat ng salapi na ginastos ng mga lalaking ito sa ngayon, kay koronel ng kaayusan ng hukbo, na si Cao Cao. Agad na pamulat ng mata ang tatlo, at sabay-sabay sinabi, anong sinabi mo? Tumayo si Liu Bei, at malakas inilapat ang kamay sa lamesa, na naglikha ng malakas na ingay, at pasigan nitong sinabi, ito ay hindi maaari, Assistant Imperial Censorate. Hindi natin maaaring abalahin ang koronel, habang nag-aalala na patingin ang dalawa sa ating bida. Sinabi ng ating bida, na tila ba ito ay relax, kalimutan mo na lang, siya pa rin ang sinumpaan kong kapatid. Ngayon, simula nang maasikaso ang panukalang batas, hindi ba dapat kami rin ang bahala sa gastusin mo? Habang hawak nito ang baso ng alak, kaya ipagpaliban mo muna ang iyong pagbabalik, at may ihahatid akong magandang balita sa iyo, sa lalong madaling panahon, sabay alok ng alak na nasa baso. Pagkalipas ng 10 araw sa palasyo, kasalukuyan nasa loob ng bulwagan ng palasyo, ang ating bida, nakayuko ito upang magbigay galang sa kamahalan. Pinagmasdan muna siya ng kamahalan, matapos ay sinabi, kung gayon, ikaw pala si Huatwo. Tila naman nagtaka ang ating bida, humalakhak ito at sinabi, ako ay lubos na nasisiyahan. Napansin ng ating bida ang labis na kasiyahan ng kamahalan, sinabi niya sa kanyang isipan, malamang ay epektibo ang mga gamot sa kanya. Sinabi pa nito, karapat-dapat kang gantimpalaan sa pag-aalaga mo sa akin ng mabuti, kaya sabihin mo sa akin kung ano ang nais mo. Isa siya sa 10 tagapaglingkod na si Zhang Rang. Nakayuko na sinabi ng ating bida, sa inyo pong pahintulot, kung ang abang paksang ito ay maglalakas loob na magsabi, at dahil po sa inyong kabaitan, nagawa ko pong tratuhin ang mga karaniwang tao ng madali, ako rin po ay lubos na naantig sa inyong kamahalan, na mahusay na namamahala sa kamakailang paghihimaksik. Gayunpaman sa mga taong kilala ko, may isang taong hindi pa rin nagagawang parangalan, sa kabila ng kanyang mga merito. Sinabi ni Zhang Rang, ano kamo, may isang taong ganyan. Sinabi ng ating bida, siya po ay isang taong nagngangalan Liu Bei, na tumulong sa general ng kanan, na si Zhu Jun, mula sa lalawigan ng Yang, at tinalo si Zhang Bao. Tila ba nagulat ang eunuch na nasa kanang bahagi ni Zhang Rang, napaisip naman ito, na tila ba nagtataka, at sinabi Muling sinabi ng ating bida, at alam ko po na ang ministro ng kaliwang hukbo, na si Sun Jian, na nakipaglaban kasama niya, ay nakatanggap ng posisyon bilang malayang ministro ng digmaan. Sabay hakbang ang papasok na si Cao Teng, at sabay din sinabi sa kanyang isipan, ngayon na ang oras lolo. Agad sinabi ni Cao Teng kay Zhang Rang, siya si Liu Bei. At kung iisipin po, ay narinig ko na ang tungkol sa kanya mula sa aking apo, kamahalan. At nabalitaan ko po na medyo matulungin siya, at iniisip ko rin po kung may nakaligtaan ba ito sa ulat, agad na lumingon ng masama ang tila eunuch, na nasa kanang bahagi ng hari, tila ba hindi nito nagustuhan ang paksa. Muling sinabi ni Cao Teng, nang bahagyang nakangisi, at dahil ito ay isang panahon ng kaguluhan. Agad na yumuko ang kanang kamay ng hari, sinabi niya sa kanyang isipan, bakit naman sinasabi ito ng Marquis ng Nayon ng Fei? Sabay sinabi sa hari, paumanhin po kamahalan, sa tingin ko po ay may maliit na pagkakamali sa aking ginawa. Marami pong tao ang nag-ambag sa paglutas ng rebelyon. Nangalumbaba ang hari na si Zhang Rang, tila ba hindi kumbinsido sa paliwanag ng kanyang eunuch, sa kanang bahagi. Napaisip ito, matapos ay sinabi, hindi ka nakawili-wili gaya ng dati. Tila naman natigilan ng ating bida, nagtataka ito. Muling sinabi ng hari, tutuparin ko ang iyong kahilingan, kaya maaari ka nang umalis, sabay senyas ng kamay nito. Tumayo na ang hari upang ito ay umalis, muling lumuhad ang ating bida at malakas na sinabi, ang inyo pong biyaya ay walang kapantay, kamahalan. Bahagyang napahinto ang hari at sinabi sa kanyang eunuch, aling posisyon ang babagay sa kanya. Tila natarante ba ang eunuch, at sinabi, iyan po ay. Bakante po ang posisyon ng commander ng Anxi County Jinzhou sa estado ng Zhongshan.
At habang nakayuko ang ating bida, narinig niya ang sinabi ng eunuch sa hari. Sinabi niya sa kanyang isipan, "Naku po, nakakabaliw yan. Akala ko bibigyan siya ng titulong mahistrado ng county, ngunit opisyal pala ng county." Note, ang una na mababang posisyon ng opisyal na may ranggo sa batas na itinalaga si Liu Bei. Ang posisyon ng commander ay nakatuon sa aspetong militar ng pamamahala ng county sa ilalim ng direksyon ng mahistrado ng county. At isang bahagi ng mga talaan ng tatlong kaharian na nagdidetalye sa buhay at mga nagawa ni Liu Bei, ang unang emperador ng Shu Han. Sinabi pa ng ating bida sa kanyang isipan, at sa katotohanan, si Liu Bei ay itinalaga sa county ng Anxi. At mula sa mga lugar na nabanggit, Zhonghan, Bouling, Hejian, Pingyuan, Zhao, Zhulo, Pingyuan, na inilagay sa libro ng talaan, ang aklat ni Shu, talambuhay ng unang pinuno. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ito ba ay isang uri ng pagwawasto ng kasaysayan na ginagawa sa pamamagitan ng pananampalataya? Ilang araw ang lumipas, muli sa palasyo, agad napasigaw si Liu Bei, yumuko ito at nagbigay galang, at sinabi, "Salamat sa iyo, Assistant Imperial Censore." Muli ay napapikit ang ating bida at sinabi sa isipan, "Gayunpaman, maganda sana ang posisyon mas mataas kaysa sa isang commander." Sinabi pa ni Liu Bei, napakaraming tao ang hindi nakakuha ng anumang posisyon sa gobyerno, bukod pa rito, bilang isang paksa paano ko mapapahalagahan ang katayuan ng aking sitwasyon. Agad na pakamot ng ulo ang ating bida, at sinabi, "Nagpapasalamat ako kung ganyan ang iniisip mo, at kung magkagayon, dapat ba kitang bigyan na isa pang bagay, sabay akbay nito?" Sinabi ni Liu Bei, "At ano naman, ang sinusubukan mong ibigay sa akin? Kung may gusto man na lumapit sa iyo at nakikipaghamon ng away." Note, sa paksa ng kasaysayan, isang censor, inspector, na nakakakilala kay Liu Bei, ang nagtangka na paalisan siya. Sa nobela, ang censor ay humingi ng suhol kay Liu Bei. Muling sinabi ng ating bida kay Liu Bei, "Gamitin mo ang pangalan ko." Natigilan si Liu Bei, at sinabi, "Ano kamo, gamitin mo na." Tumanggi si Liu Bei, at sinabi, "Ngunit pasensya na." Note, talaan ng pangkasaysayan, si Liu Bei ay hinagupit ang censor ng 200 na beses, at tumakas. Sa nobela, sinalakay ni Zhang Fei, ang censor na humingi ng suhol, sa anumang kaso, dahil sa insidente ng pananakit sa censor, muling nawala ng trabaho ang tatlong magkakapatid. Habang patuloy na naglalakad ang ating bida at si Liu Bei, sa pasilyo, sinabi ng ating bida, "At sabihin mo kay Guan Yu, na hawakan ng mahigpit si Zhang Fei." Agad nagtaka naman si Liu Bei, at sinabi, "Ano, ikatlong taon ng Jiangpyong? Taon 186, tag-init, si Liu Bei ay hinirang bilang commander ng county ng Anxi." Napangiti ang ating bida, habang pinanunood niya ang pagtalaga kay Liu Bei, at sinabi sa kanyang isipan, "Mabuti naman, sana ay tahimik muna ang lahat pansamantala." Ika-4 na taon ng Jiangpyong 187, naganap ang paghihimaksik nina Zhang Ge at Zhang Shan. At si Liu Bei ay kasamang iba pa sa tatlong magkakapatid, na sumali sa puwersang pamparusa sa utos ng emperador. Tila ba sumakit ang ulo ng ating bida, napahawak ito sa ulo at sinabi sa kanyang isipan, "Hay, naku po, pare-pareho talaga ang mga daloy ng mga dugo nito kaya kapag kumilos ang isa, susunod ang dalawa at kikilos sa iba't ibang paraan." Note, ang paghihimagsik na naganap sa Yuzhou, sa estado ng Yan, at county ng Ji, ay ganap na masugpo noong 189 ni Liu Yu at Gongsun Zan. At sa orihinal na makasaysayang ang mga tala, si Liu Bei ay kinilala para sa kanyang mga nagawa sa panahon sa posisyon ng komandante ng county. At sa parehong taon, Hulyo sa Jizhao Pingyuan Commandery. Habang nakatalikod ang ating bida, nanginginig ito sa inis at galit, kay Liu Bei, sabay humarap ito at pasigaw nitong sinabi, "Hindi ba sinabi ko na sayo dati pa, na hindi ka dapat masaktan, bakit hindi ka nag-iingat?" Tila ba natakot si Liu Bei, at sinabi, "Pasensya na." Note, ang likod ni Liu Bei ay sumakit, muling sinabi ng ating bida, "Kung gayon, ano pa ang dahilan kung bakit ka nandito?" Sinabi ni ng ating bida, dapat gamutin ng isang manggagamot ang kanyang pasyente sa larangan ng digmaan,
Mayroon pa ba akong ibang pagpipilian? Maya-maya pa ay dumapa sa kama si Liu Bei. Nakahubad ang pangitaas nitong kasuutan, may inilagay ang ating bida na gamot sa likod nito. At sinabi ni Liu Bei, sa ating bida, habang ito ay nakadapa, hindi mo ba ginagawa ang trabaho mo bilang Assistant Imperial Sensorate? Tila naman natigilan ng ating bida, hindi niya nagustuhan ang tila ba pagtatanong ni Liu Bei, agad inilabas ng ating bida ang mahaba nitong karayom, ngumisi ito at sinabi, para yatang. Kailangan mo ng karayom sa puntong ito ng philtrum, o ere-rekomenda ko rin ang gushing spring sa puntong ito. Matapos ay kuminang ang talas ng karayom, nang makita ito ni Liu Bei, ay agad natakot at pinagpawisan ito. At malumanay nitong sinabi, Ginoong, Assistant Imperial Sensorate, note, mapakarayom man sa punto ng philtrum na Rengshangdu 26 o sa umaagos na punto ng bukal na yung Quan KD 1. Kahit maliit na karayom ay nakakapagpasigaw ng isang tao, at si Huafu, ang ating bida, ay may hawak na malaki at mahabang karayom. Sinabi ng ating bida, ngayon ay may rebelyon na sumiklab sa kahit saan, kailan ako magkakaroon ng oras para mag-inspeksyon sa paligid? At kahit dito sa klinika ngayon, ay ang daming nasugatan. Ngumiti si Liu Bei, at sinabi, ngunit salamat pa rin sa iyo at sa iyong mga alagad ay nakakahinga kami ng maluwag. Sinabi ng ating bida, sigurado naman yan kasi mga manggagamot kami. At kapag natapos na namin ang pag-aalaga sa lugar na ito, hahanap kami ng ibang lugar kung saan nagaganap ang rebelyon, habang patuloy na ginamot ng ating bida ang likod ni Liu Bei. Matapos ay muling sinabi ng ating bida, tapos na. Umangat ang mukha ni Liu Bei, at sinabi, sa ibang lugar ba kamo? Sinasabi mo bang aalis kayo papuntang Jizhao? Sinabi ng ating bida, ano sa Jizhao ba kamo? Sinabi ni Liu Bei, nabalitaan kung nagkaroon ng kapangyarihan sa Jinzhou ang mga traidor tulad ni Zhou Chao at Guo Shi. Sabay pasok sa isipan ni Liu Bei ang mukha ng binanggit na pangalan, tila naman nabigla ang ating bida, at sinabi, ganun ba? Matapos ay sinabi sa kanyang isipan, tigre ng Jiangdong, si Sun Jian ay hinirang bilang gobernador ng Changsha. Note, nang sumiklab ang isang rebelyon sa Changsha, si Sun Jian, ay hinirang bilang gobernador ng Changsha County upang kontrolin ang sitwasyon. At muling sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, at dahil naganap ang rebelyon doon, kailangan kong pumunta doon kahit papaano. Ngunit may posibilidad na mag-cruise at magkita kami ni Sun Jian. Tila ba lalong lumalim ang kanyang iniisip, napatiim pa ito at muling sinabi sa kanyang isipan, kung magiging maayos lang sana ang lahat, baka makakonekta pa ako kay Sun Quan. Note, ang pangalawang anak ni Sun Jian, ang tagapagtatag ng silangan ng Wu, na isa sa 3 kaharian ng China. Kung gayon, kahit papaano ang susunod namin destination ay maaaring kami ang magdedesisyon kung gayon. Pagkalipas ng ilang buwan, sa Jinzhou Changsha sa Linxiang County. Sa Changsha Commandery, tanggapan ng lokal na pamahalaan. Lumabas ang isang lalaki sa isang silid tanggapan, at sinabi, kung gayon ay iiwan ko na ang iba sa iyo. Ngunit tinawag siya nito, at sinabi, Governor Zhang, bahagyang huminto ito. Sinabi ng lalaki, ganito ka ba talaga uuwi sa bayan mo? At kahit si Gobernador Sun Jian, ay hinahawakan ka ng ganyan. Ngumiti ang lalaki, at sinabi, ngayon napunta ako sa isang mahalagang posisyon bilang isang namumukod-tanging talento, nararapat lamang na magbitiw ako, kaya talagang gaman ang pakiramdam ko. At sa wakas magagawa ko na ang gusto kong gawin ngayon. Siya ay ang dating gobernador ng Changsha, si Zhang Ji. Muling sinabi ng lalaki, paano ko mapipigilan ang katigasan ng ulo mo, na kahit si Gobernador Sun, ay hindi ka kayang pigilan. Bahagyang humakbang ito palayo, si Zhang Ji, at sinabi hindi ba't ilang beses na akong yumuko, sabay tawa nito. Muling sinabi ng lalaki, sisiguraduhin kong bibisitahin kita pagdating ko sa Luoyang. Sinabi ni Zhang Ji, pupunta ka na ba mamaya? Iniisip ko pa kung babalik ba ako agad sa Luoyang o hindi. Sinabi ng lalaki, hindi ka ba babalik sa bayan mo? Sinabi ni Zhang Ji, hindi, pupunta ako sa Guiyang, at hindi ba, nabalitaan kong may manggagamot na gumagawa ng himala doon, haha, sabay tawa nito. Samantala sa maasul na kalangitan, sa Jingzhou Guiyang Commandery Guiyang County. Habang parrot par ito ang mga tao doon,
Nasa di kalayuan na puno si Zhang Ji, at lihim na nagmamatsyag, at sinabi, kung gayon nandito pala. Matapos ay lumingon-lingon ito sa kanyang tabi, at sinabi nito sa kanyang isipan, kung gayon, matignan nga. Dahil hindi ako makakabalik ng ganoon lang, hinawakan nito ang puno, tila tinignan kung gaano ito katigas. Matapos ay malakas nitong iniumpog ang kanyang ulo. Sa lakas nito ay naggalawan ang mga puno, na tila ba nabulabog ang ibon, na nanahimik sa kanilang pugad, nagliparan ito. Matapos ay naglakad ito palapit sa klinika, nakasalukuyan nasa labas si Wuo, na mayroon ginagamot. Sinabi ni Zhang Ji, pasensya na, maaari ba akong magtanong sa'yo? Agad na palingon si Wuo, sige po, ano po ba yun? Sinabi ni Zhang Ji, kung hindi naman nakakaabala sa'yo, maaari mo ba akong tingnan, sabay tawa nito. Agad nang laki ang mata ni Wuo sa pagkagulat nang makita niya duguan ang ulo nito at umaagos ang mga dugo. Sinabi ni Wuo, ay naku po Diyos ko po, pakiusap, pumasok ka na agad. Na agad itinuro ang klinikang kubol, sinabi ni Zhang Ji, na nakangiti, hindi ako malubhang nasaktan kaya huwag kang mag-alala, ho ho ho. Maya-maya pa, sinabi ni Wuo, umupo ka muna at magpahinga, may benda na ang ulo ni Zhang Ji, at sinabi, sige, naintindihan ko. Matapos ay napakamot ito ng ulo, lumingon-lingon ito na tila ba pinagmasdan ang klinika, at sinabi sa kanyang isipan, kung gayon, ito pala ang klinika ng manggagamot na gumagawa ng himala. Oh, ibang-iba talaga ito sa isang ordinaryong klinika. Maya-maya pa ay napatingin siya sa isang lalaki na abala at sinabi, sandali lang at titignan ko sandali, napatuon ang kanyang mata sa lalaking nakita niya, at sinabi sa kanyang isipan, ha? Siya kaya ang binatang yun? Muling umiral ang clairvoyance ng mata ng ating bida, sa kanyang hawak na pasyente, lumabas ang panloob na enerhiya nito. Nagtaka ang ating bida nang makita niya ang loob ng tiyan ng pasyente, at sinabi sa isipan, ha, may mga butas siya sa tiyan. Note, gastric perforation, mga butas sa tiyan, nangangahulugan ito na mayroon mga butas ang kanyang mga bituka. Namilipit sa sakit ang lalaking pasyente habang hawak ang tiyan, nakahiga ito at sinabi, aray ko po. Parang nasusunog ang tiyan ko, manggagamot, pakiusap, iligtas mo ako. Nakinig si Zhang Ji, matapos marinig ang pinag-uusapan nito, at sinabi, naku naman, parang sakit lang naman yun sa tiyan. Sinabi ng ating bida, sa pasyente, Ginoo, makinig ka muna sa akin. Mayroon maliliit na butas sa tiyan mo. Tila ba nabigla si Zhang Ji, sa kanyang narinig. Kasabay ng kanyang pagtataka kung paano ito nalaman, agad tumayo ito upang lapitan ang ating bida, sinabi ng ating bida sa lalaki, mula pa noon unang sumakit ito. Agad na puto lang sasabihin ng ating bida nang biglang sinabi ni Zhang Ji, sandali lang. Paano ka nakakasiguro na may butas sa tiyan niya? Walang paraan para malaman mo agad ito, maliban na lang kung bubuksan mo ang tiyan niya. Bahagyang nagtaka ang ating bida, napalingon ito upang tignan ang nagsalita. At sinabi, ha, muling sinabi ni Zhang Ji, hindi ba dapat parang nararanasan niya ang anumang sintomas tulad ng paghapdi ng dibdib o paninigas ng tiyan niya? At hindi ka makakasiguro kung may butas sa tiyan niya na binase mo lang doon. Napatingin ang ating bida sa lalaki, na tila ba nagtataka kung sino ito, sabay sabi sa kanyang isipan, ano ba ang problema ng lalaking ito? Matapos ay sinabi ng ating bida, sino ka ba? Tila ba natauhan si Zhang Ji, at sinabi, naku naman, ang tanga ko, bakit ba ako nakikialam? Agad yumuko ito at nagbigay galang at sinabi, ako si Zhang Ji, mula sa Xinye County ng Nanyang Commandery, at patawarin mo sana ako sa aking kabastusan. Na may kagandahan loob na pangalan na Zhongjin. Agad na paangga nga ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ano? Si Zhang Zhongjin. Mga pantas ng paggagamot ng Chino na si Zhang Ji, Zhang Zhongjin. Kasama ni Huat Huo at Dong Feng, siya ay tinawag na isa sa tatlong manggagamot na si Jianan sa sinaunang China. Ang taong sumulat ng mga aklat na treatise tungkol sa sakit na dulot ng sipon, at mahalagang race eta mula sa ginintoang kabinet at iba pa, na nagtitipon ng traditional na medisinang Chino, at sa komunidad ng medisinang Chino, siya ay tinutukoy bilang pantas ng medisinang Chino at nagpasimula ng mga pag-aaral sa medisina.
Ang mga aklat na medikal na nagkaroon ng malaking epekto sa pag-unlad ng tradisyonal na medisinang Tsino. Habang nakatitig ang ating bida, muling sinabi niya sa kanyang isipan, si Zhang Zhongjin, ang nagpasimula ng tradisyonal na medisinang Tsino, at kahit noon mga nakaraang buhay ko, noon ay wala pa akong interes sa tradisyonal na medisinang Tsino, at naririnig ko na ang pangalan niya. Note, si Zhang Zhongjin, ay hindi kailanman lumilitaw sa opisyal na kasaysayan ng pag-ibigan ng tatlong kaharian sa buong kwento ng tatlong kaharian. At habang napatitig ang ating bida, pumasok sa kanyang isipan ang sinabi nito kanina lang. Hindi ba dapat parang nakakaranas siya ng anumang sistema tulad ng paghapdi, pananakit ng dibdib o paninigas ng tiyan? Hindi ka makakasiguro na may butas sa tiyan niya na binabatay mo doon lamang, pinagpawisan ng ating bida, habang nakatitig ito, at sinabi sa kanyang isipan, siya ba talaga ang Zhang Zhongjin, na yun, dahil maliban na lang kung siya ay isang taong nakagamot na ng pasyenteng may butas ang tiyan dati, walang paraan na malalaman niya ang tungkol sa mga sintomas na yun. Ngunit, ano ba ang nagdala sa Zhang Zhongjin na yan dito? Muling napasulyap ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, siya ba talaga ang Zhang Jin na yun? At maliban na lang, kung siya ay isang taong nakagamot na ng pasyente na dati nang may butas ang bituka, at wala naman ibang paraan para malaman niya ang tungkol sa mga sintomas na yun. Ngunit ano ang dahilan at napadpad si Zhang Zhongjin na yan dito? Ang mabuti pa, alagaan ko muna ang pasyente. Maya-maya pa ay sinabi ng ating bida, paumanhin, ngunit sinusuri ko pa ang mga pasyente ngayon. Tila naman napaangat ng mukha si Zhang Jin at tila ba nabigla ito, at agad na sumingyas ang mga kamay nito na tila ba humihingi ng paumanhin at sinabi, pasensya ka na, sinubukan kong makialam, pakiramdam ko ay napakasama ko, patawad. Pasensya na uli sa abala ko, mananatili lang ako sa mga sulok kaya huwag mo na lang akong pansinin. Napatingin ang ating bida, matapos ay sinabi nito, kung gayon, ay ipagpapatuloy ko na ang pagsusuri sa pasyente. Tumalikod muli ang ating bida upang puntahan ang kanyang pasyente, naupo naman sa tabi si Zhang Jin, at sinabi sa kanyang isipan, paano niya nalalaman ang sakit sa pamamagitan lamang ng pagsusuri. Tumiim ang kanyang mga mata, at muling sinabi sa kanyang isipan, na pagtagumpayan na ba niya ang sining ng apat na pamamaraan ng pagsusuri. Note, isang paraan ng pagsusuri na kinabibilangan ng pagmamasid gamit ang mga mata, pakikinig na gamit ang mga tenga, pagtatanong sa pasyente, at paghaplos sa katawan upang masuri ang sakit. Sinabi ng pasyenteng lalaki, sa ating bida na tila ba ito ay nahihirapan na sa nararamdaman sakit, at sinabi, manggagamot, may butas ang akin bituka, ano po ang dapat kong gawin? Sinabi ng ating bida, kailangan mo agad maoperahan, subalit kailangan ko ang iyong pahintulot. Dahil kailangan kong buksan ang iyong tiyan upang tahiin ang butas na iyon. Agad naman nagulat si Zhang Jin sa narinig at sinabi, ano? Ngunit imposibleng gamutin ang sakit sa bituka kung saan may butas ang mga dingding ng tiyan. Bahagyang sumulyap ng tingin ng ating bida, tila naman nabigla si Zhang Jin, sa kanyang pakikialam mabilis niyang tinakpan ang kanyang bibig ng dalawang kamay, nakupo. Sabay sabi sa kanyang isipan, hindi ako dapat makialam, bakit ba nakikialam na naman ako? Huwag mo na lang akong pansinin, habang nakatingin ang ating bida, kay Zhang Jin, nagtataka ito kung bakit tinakpan nito ang sariling bibig, at sinabi sa kanyang isipan, ano ba ang ginagawa niya? Muling hinarap ng ating bida ang lalaking pasyente, at sinabi, ang iyong tiyan ay kasantigas ng isang tabla, na napakasakit na sitwasyon na hindi mo man lang magawang hawakan. Habang nakatingin lang ang nahihirapan na lalaking pasyente, muling sinabi ng ating bida, ito ay dahil ang hangin na lumabas mula sa tiyan o bituka ay naipon sa iyong tiyan, dahil din sa sinasabi mong matinding sakit sa tiyan at nararamdaman mong parang nasusunog na sakit sa iyong dibdib. Na tila mas malamang magkaroon ng gastric perforation, kaysa sa intestinal perforation. Patuloy na naririnig ni Zhang Jin, ang sinasabi ng ating bida, mas lalo niyang diniinan ang pagtakip niya sa kanyang bibig. Matapos ay muling pinaliwanag ng ating bida sa lalaking pasyente. Kaya kailangan na kitang operahan para mailigtas ko ang buhay mo. Maya-maya pa. Yumuko si Zhang Jin, at sinabi sa ating bida, maraming salamat, Huatwo, nakangiti ito at muling sinabi, gaya ng sinabi mo, tahimik lang akong nagmasid mula sa isang sulok,
na para bang isa akong patay na daga. Habang nasa di kalayuan ng ating bida naglalagay ito ng mask, kasama ang kanyang mga disipulo, na nakasuot ng puting kasuotan. Sinabi ng ating bida, maaari kang lumapit, subalit huwag ka lang lalapit ng higit sa 1.5 na metro, agad na tumugon si Zhang Jin, at sinabi, sige. Maya-maya pa ay agad nagbukas ng mga ilaw, at sinabi ng ating bida, ngayon ay simulan na natin, agad na tumugon ang kanyang mga disipulo, at sabay-sabay na sinabi, opo. Agad na hiniwan nito ang tiyan ng lalaking pasyente, at sinabi ng ating bida, wuwo, hihiwin ko ang peritoneum, wuwo, kapag nabuksan ko na itataas ko ang peritoneum ng pakrus patungo sa akin, at hahawakan ko ang kanyang peritoneum, agad na panganga sa gulat si Zhang Jin, at sinabi sa kanyang isipan, naku po, Diyos ko. Talagang ang hiniwa ang tiyan niya, sinabi ng ating bida kay wuwo, tignan mong mabuti. Hihiwalay ko ang organ mula sa peritoneum habang ginagawa ko ang hiwa. Agad na tumugon si Wuwo, at sinabi, opo, Master. At ngayon, dahan-dahan mong igalaw ang malaking omentum, nang paunti-unti upang mahanap ang lokasyon ng butas, at huwag kang gumamit ng masyado ng maraming puwersa, gawin mo ito nang parang inaalis mo ito ng maayos. Note, omentum, ang omentum ay isang lamad ng matatabang tissue na labis na kumakalat mula sa ibabang bahagi ng tiyan patungo sa bituka. Sinisip-sip nito ang mga panlabas na dagok at nagsisilbing panangga upang maiwasan ang paggalaw at pagdikit ng mga organo. At maya-maya pa, sinabi ni Wuwo, natagpuan ko na po. Sinabi ng ating bida, napakahusay, nasaan ang saline solution, sinabi ni Wuwo, narito na po. Habang nakatayo si Zhang Ji, patuloy itong nakatutok sa pag-oopera ng ating bida. Agad naman ibinuka ng ating bida, ang balat ng tiyan ng lalaking pasyente, at muling sinabi, sa ganitong laki ng proporasyon, mas mainam na huwag itong lamabis, gamitin mo ang malaking omentum upang isara ang butas. Natapos na ang ligasyon, dalhin mo na ang patag na bakal, sinabi ni Wuwo, eto na po ang patag na bakal. Napapatulala naman si Zhang Ji, sa nakikita, at habang nagtatahi na ito, sinabi ng ating bida, matapos mong isara ang butas, hilahin mo ang mas malaking omentum upang matakpan ang tahi at tahiin itong muli. Naging maayos na, takpan ang lukab ng tiyan sa pabaligtad na pagkakasunod-sunod. Agad na tumugon muli si Wuwo, at sinabi, opo, muling sinabi ng ating bida, sa panghuli, ilagay ang tubo ng paagusan, opo, Master. At maya-maya pa, napakahusay ninyo sa inyong trabaho, nagsikap kayo. Habang napaupo na si Zhang Jin sa kanyang kinatatayuan kanina, tila ba ito ay naguguluhan at hindi makapaniwala, pinagpawisan ito at bahagyang nanghihina, at sinabi sa kanyang isipan. Binuka niya talaga ang tiyan ng isang tao at inayos muli ang butas-butas nitong bituka. Ganito ba talaga ang paggagamot sa isang tao? Sinabi nito sa ating bida. Mas malawak na mundo ang aking nakita ngayon. Agad lumingon ang ating bida, natigilan ito, muling sinabi ni Zhang Jin, subalit bakit mo ipinakita sa akin ang isang sekretong pamamaraan? Sa tingin ko, hindi mo naman gustong ipakita ang kakayahan mo. Nagtataka man ang ating bida sa sinabi ni Zhang Jin, ngunit sinagot niya ito, at sinabi, nabalitaan kong abot langit ang iyong kasanayan sa medisina at tinatawag kang manggagamot na gumagawa ng himala ng Jingzhou, lalo na't ang iyong paraan ng paggamit ng mga sabaw na gamot na walang kapantay sa mundo. Tila naman nabigla si Zhang Jin, at sinabi, naku, huwag mo akong tawagin ng ganyan, maling reputasyon yan. Ngumiti ang ating bida, at sinabi, baka may kaunting talento ako sa paggamit ng aking mga kamay, ngunit wala pa rin akong karanasan sa pagbibigay ng nutrisyon sa mga pasyente pagkatapos ng operasyon. Napakamot ang ating bida sa kanyang ulo, at sinabi, kaya gusto ko sanang itanong kung anong klaseng sabaw ang dapat eresete sa kanya, para mabilis siyang gumaling. Natigilan si Zhang Ji, bahagya pa itong nagtaka, at sinabi, ha? Ano ang ibig mong sabihin? Sa tingin ko naman ay hindi mo din ibibigay sa akin ang pasyente. Ngumiti ang ating bida, at sinabi, ako ang manggagamot na si Hua Fu, ay nagtatanong sa manggagamot na si Zhang Zhongjin. Ano ang masasabi mo tungkol sa pagtutulungan natin, upang gamutin ang mga pasyente? Tila ba natigilan si Zhang Jin, natigilan ito at hindi makapaniwala, at sinabi, tama ba ang narinig ko?
Lumipas ang oras habang nasa magkaharap sila ng upuan sa isang lamesa, habang nasa harapan nila ang isa takore na tsaa, sinabi ni Zhang Jin, sa ating bida, mahirap paniwalaan na ang isang katulad mo na tila nagsagawa ng medisina ay natutok sa Diyos, ay nagsasabi na mas kaunti ang iyong kaalaman sa mga sabaw na gamot kaysa sa akin. Napakamot ang ating bida ng ulo sabay tawa nito, hahaha, matapos ay sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, kahit gaano ako kagaling gumawa ng mga sabaw na gamot, ay hindi ko maihahambing kay Zhang Zhongjin, na nakabuo ng hindi nabilang ng mga pamamaraan ng sabaw na gamot sa moderno tradisyonal ng medisinang Koreano. At kahit saan pa ako mapunta sa mga operasyon, na mayroon pabaya na pangangalaga, pagkatapos gawin ang operasyon, ang pasyente ay nasa panganib pa rin. Tamang-tama ito, para sa Departamento ng Surgical at panloob ng Departamento ng Medisina. Upang magtulungan sa pamamahala ng mga pasyente. Gayunpaman, madalas na may mga hindi maiiwasan alitan sa pagitan ng Departamento ng Operasyon, at sa loob ng medisina ng departamento, dahil sa mga isyu tulad ng mga interes at sa trabaho. Ang operasyon at internal medicine ay magkakasamang nagtutulungan, sabi nga nila, napangiti ang ating bida sa pumasok sa kanyang isipan, na ang dalawang doktor ang magsusuntukan, ano ba yan, parang unicorn ako sa imahinasyon ko. Bukod pa rito, ang kaalaman ko sa internal medicine mula sa aking nakaraang buhay, at maaari lamang itong magamit kung mayroon modernong sistema ng pagsusuri, sabay pasok sa kanyang isipan at isang machine para sa MRI. Kaya nga kailangan ko ng isang internet na may malawak na karanasan sa pagbibigay ng paggamot na angkop sa agham na medikal sa panahon na ito. Matapos ay sinabi ng ating bida kay Zhang Jin, hindi ba't narito si Sun ng Changsha upang sugpuin ang rebelyon sa Waxing? Bahagyang nagtaka si Zhang Jin sa sinabi ng ating bida. Note, Sun Jian, sa sinaunang China, kaugalian ibigay ang pangalan sa isang tao sa pamamagitan ng pagsasama ng kanilang apelyido at pangalan ng lugar kung saan sila nanunungkulan. Halimbawa, si Sun Jian gobernador ng Changsha, araw ng Changsha, si Zhongji, gobernador ng Changsha, araw ng Changsha, si Liu Bei, gobernador ng Yeshao, Liu ng Yeshao. Bagamat ang wastong bigkas ng karakter ay Gus-ing ayon sa historiador ng Souther Song Dynasty na si Hu Sanxing, sa kanyang akdang antas ayon sa komprehensibong salamin para sa tulong sa pamahalaan, ang Waxing ang tamang bigkas. Muling sinabi ng ating bida, maraming tao ang masasaktan kung mamamatay, sinabi ni Zhang Jin, ho. Kung si Son of Changsha yan, dapat mabilis niyang maasikaso ang mga bagay-bagay. Note, sinupil niya ang rebelyon sa loob ng 23 araw matapos itong sumiklab. Muling sinabi ng ating bida, gusto kong umikot sa larangan ng digmaan sa nakalipas na 8 taon kaya alam ko kung saan maaaring mangyari ang rebelyon, sigurado akong mas marami pang rebelyon ang magaganap dito sa Jinzhou. Note, at sa pamumuno ng Lingling at commander ng Guiyang, magkasunod na nag-alsa sina Zhou Cha, Guo Shi at Guan Guo, ngunit sinupil silang lahat ni Sun Jian. Matapos ay sinabi, ng ating bida, tapos na ang dilaw ng Turban Rebellion, ngunit may mga buhay pa ring nawawasak, hindi ba't yun din ang dahilan kung bakit nagtayo ng hukbo si Waxing? At kung tutulungan mo ako, mas marami pang tao ang maliligtas ko. Nag-isip muna si Zhang Jin, bago sinabi, tatanggapin ko lang yan kung pagbibigyan mo ako ng isang kahilingan. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, hihilingin ba niya sa akin na turuan ko siya tungkol sa mga pamamaraan ng pag-opera? Isenenyes ni Zhang Jin ang kanyang kamay sa kanyang sarili, at sinabi, ako ang mananagot sa lahat kaya, sana ay pagalingin ninyo ang sinumang nasugatan kahit sino pa sila. Tumingin ang ating bida, matagal, bago muling sinabi, bakit mo pa kinakailangan itanong sa akin ang ganyan mga bagay? Kaya ko namang panag-utan yun. Sinabi ni Zhang Jin, kasi yang ay. Sabay ngumiti ito at sinabi, medyo nabigla ako, kasi ang dali mong sumagot, bago ko nasabi sa'yo ito, nag-alala pa ako at nag-isip ng husto. Sinabi ng ating bida, dahil pareho nating gustong magligtas ng mas maraming tao, at alam ko kung ano ang iyong ikinababahala at kung bakit. Dahil ba, sa maraming manggagamot na gumagamot sa mga dilaw na turban, at tinagurian ng mga traidor at pinatay ng mga puwersahan ang mga tao gobyerno, at inosenteng tao, hindi ba? Napadiin ang hawak ni Zhang Jin sa kanyang hita, matapos ay sinabi, subalit marami sa kanila ang namatay,
Agad lumakas ang boses nito at sinabi, subalit huwag kang mag-alala Huatwo. Kahit nagbitaw na ako sa aking posisyon bilang gobernador, baka bumaba na ako sa pwesto ko bilang isang gobernador. Puprotektahan ko ang dakilang Huatwo mula sa hukbo ng gobyerno. Ngunit agad naglabas ang ating bida ng sagisag, na nakatala, Assistant Imperial Sense Orate, na bigla ito at agad yumuko, at sinabi pagbati sa'yo mahal na Assistant Imperial Sense Orate. Sinabi ng ating bida, Ops, maaari mo na lang akong tawagin manggagamot Hua. Matapos ay lihim nang umisi ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, nice, kinuyam ng kanyang kamay ang sagisag at muling sinabi, nakuha ko rin ang pinuno ng Departamento ng Internal Medicine, habang nagbigay galang si Zhang Ji, sinabi niya sa kanyang isipan, kung gayong siya pala ang Assistant Imperial Sense Orate. Kinabukasan sa klinika, nakatayo ang ating bida, kasama si Zhang Jin, kasalukuyan ginagamot ng ating bida ang isang pasyente, ng medisinang acupuncture. At habang tinatahi nito ang mga sugat, agad naman ito isinusulat ni Zhang Jin, matapos ay ipinaliliwanag ito ang kung ano ang dapat na gamot para sa mga sakit. Habang kaharap nito ang ating bida, kasama ang kanyang mga disipulo. Maging sa paghahanap nila ng mga halamang gamot, sabay nilang inaakyat ito sa kabundukan o sa gitna ng kagubatan, upang makahanap pa ng ibang uri ng halaman gamot. 3 buwan matapos magsimula ang rebelyon sa Waxing. Lumabas ng klinika si Zhang Jin, upang maglakad-lakad, tumingin ito sa kalangitan, at sinamyo ang lamig ng panahon, at sinabi sa kanyang isipan, napakabilis niya. Note, sinupil ni Sun Jian, ang rebelyon sa Jingzhou. Matapos ay sinabi muli sa kanyang isipan habang ito ay nakatingala, sumiklab ang rebelyon ng 3 magkakasunod na beses, at talagang tama ang hula ni Huatwo. At kung hindi dahil kay Huatwo, marami sana ang nasawi. Maya-maya pa, ay may humahangos na lalaki, palapit ito kay Zhang Jin, at bahagyang napasigaw ito at sinabi, Panginoon Zhang, ng Changsha. Napalingon ito, at bahagyang nagulat at sinabi, ha? Ngumiti ito at sinabi, oh, naku naman hindi pa naman ako opisyal, na naitala sa buwan, sinabi ng lalaki, hindi pa nga nakakalipas ang ilang buwan simula na magretiro ka ngunit nagagamit mo na ito ng marangal, gaano ba ito kalamig? Agad may iniabot ang lalaki, at sinabi, pak ikuha po ito, at isa po ay kay Huatwo. Napatingin si Zhang Jin, sa hawak nitong liham at sinabi, ha? Ano ba ang dahilan kung bakit ganyan kaganda ang kalidad ng papel na ginamit mo? Sinabi ng lalaki, ito po ay, ang formal na imbitasyon na ipinadala sa inyong dalawa ng gobernador. Kinuha niya ito at binasa, at sinabi, Son of Changsha. Sinabi muli ng lalaki, ito po ay isang piging upang ipagdiwang ang mabilis na pagsakop sa rebelyon. At upang ipagdiwang din po ang kaarawan ng pangalawang Panginoon. Ika-4 na taon ng Jiangpyong, taon 187, ika-8 araw ng ika-11 sa kalendaryong lunar. Sumapit ang araw ng piging, sabay pumasok ang dalawa, ang ating bida at si Zhang Jin. Lumingon ang ating bida na tila ba natutuwa sa nakikitang piging, at sinabi, masayang ipinadiriwang ang paglilinang kapag nasugpo ang isang rebelyon. Sinabi ni Zhang Jin, wala na tayong magagawa, wala nang masasarap pa sa isang piging na mabilis kalimutan. Habang patuloy silang pumapasok sa loob ng bulwagan, natanaw ito ng isang lalaki, na tila babahagyang nagulat, agad na lumapit ito at sinabi, oh, Zhang ng Changsha, maligayang pagdating, ang katabi mo ba ay si Huatwo? Nakita kita ng ilang beses sa kampo, tila naman natigilan ang dalawa. Nagbigay ng paggalang ang lalaki, at muling sinabi, nang dahil sa inyong dalawa, ay maliit lang ang bilang ng mga nasawi, at naparito ako para magpasalamat. Siya ay si Sun Jian, courtesy name, Wentai, muling sinabi ni Sun Jian, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat lalo na sa Assistant Imperial Sense Orate na si Hua. Yumuko ang ating bida upang magbigay galang, at sinabi sa kanyang isipan, parang pina-background check na niya ako Matapos ay sinabi, ginagawa ko lang po ang dapat kong gawin. Agad lumingon si Sun Jian, sa mga tao nandoon sa piging, nakangiti ito, at pasigan itong sinabi, kayong lahat, makinig kayo. Agad na patuon ang mga taong nandoon sa kanilang tatlo, itinaas nito ang tasa na may lamang alak at sinabi ni Sun Jian,
hindi na ako makapaghintay pa na tuluyan nating mapuksa ang mga taong naghahangad na dungisan ang maharlikang pamilya. At ngayon ay, itaas ninyo ang inyong mga tasa, at muling sumigaw, mabuhay ang kanyang kamahalan, ang ating hari. Sabay-sabay nagtaas ng mga kamay na may hawak na tasa ng alak. At pasiga na sinabi, mabuhay, nakangiti na nagkatanguan na may hawak na tasa, ang dalawa, ang ating bida at si Zhang Jin. Maya-maya pa naramdaman ng ating bida na may humihila ng kanyang damit, at sinabi, Ginoong kuya. Napatingin ang ating bida sa isang bata, bahagya pa siyang nagulat, at sinabi, ha? Nakatingala ang bata sa ating bida, sabay itinuro siya nito at sinabi, ikaw po ba si Huatwo? Sun Quan, 6 na taon gulang, nakangiti na sinabi, ni Sun Jian, Quan, ikaw na bata ka, gumagawa ka ba ng koneksyon? Tumingin ang bata kay Sun Jian, at sinabi, Ama. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, kung gayon, siya pala si Sun Quan. Agad binuhat ito ng ama, at sinabi, haha, may importanteng bagay, na pinag-uusapan si tatay kay Huatwo, kaya bigyan mo kami ng kaunting pribadong usapin. Iniangat nito ang bata na tila natutuwa, sinabi ng bata habang buhat ng ama, Opo ama, susundin ko po kayo. Tila ba ay humahagikik pa ito habang karga ng ama. Sinundan ng tingin ng ating bida ang batang papalayo, matapos sundin ng ama, at sinabi sa kanyang isipan, ang cute niya sa edad na yon, bagaman hindi ko ini-expect yun kapag umabot na siya sa edad na 7 taon. Note, na sinasabi, ang kasabihan, magulo ang 3 taong gulang, o 7 taong gulang na gusto sakalin sa kakulitan. Sinabi ni Sun Jian, sa ating bida, kumakalat na ang mga bali-balitang ikaw daw ang sinumpaan apo ng Marquis ng Nayo ng Fei. Sinabi naman ng ating bida, ganoon ba, nagkalat na rin pala ang mga sabi-sabi dito, na walang basehan. Sinabi ni Sun Jian, sa makatuwid itong si Sun Wentai, matapos ay sumeryoso ang mukha nito at sinabi, kung ganoon, nais kong magtanong sa Assistant Imperial Sense Orate, ginagawa mo ba? Ngunit agad itinaas ng ating bida ang kanyang kanang kamay at pinatigil ito sa pagsasalita, at sinabi, Naku, sinusuportahan ko ang pamilya ng imperyo at naniniwala ako na ang autoridad na imperyo ay tanging sa kanyang kamahalan, na emperador. At tunay kong kinasusuklaman ang makita at mayabang na mga yunak na nasa paligid niya. Tila naman natigilan si Sun Jian, namilog ang mata nito at sinabi, hindi ba't ikaw ang sinumpaan apo ng yunak na si Cao Teng? Sinabi ng ating bida, hindi ba't sumiklab ang rebelyon ng dilaw na turban dahil sa mga yunak na yon? Sinabi naman ni Sun Jian, ngunit, lahat naman sigurado ay maaaring lihim na nakakaramdam niyan, subalit kung sasabihin mo ito ng hayagan. Sinabi ng ating bida, ang dami ko ng pinagdaanan sa paggagamot sa mga pasyente, sa tingin mo ba may maganda akong masasabi? Tila naman natigilan si Sun Jian, bahagyang napatungo ito, at sinabi, kung ganoon, maipapalagay ko ba na hindi kakapit sa mga kapangyarihan ng eunuch? Sinabi ng ating bida, wala talaga akong pakialam doon, na iginalaw-galaw pa ang kanyang kamay na nakasenyos, at sinabi, sa halip, ay nais kong hilingin kay Gobernador Sun ng Changsha. Na kung makakuha ka ng kapangyarihan na hindi mo matatanggihan, ano ang gagawin mo? Agad humalakhak si Sun Jian, at sinabi, hahaha, hindi ko talaga masasabi, dahil kahit kailan hindi ko naisip na magkaroon ng ganoong kapangyarihan. Natigilan ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, magiging interesante siyang makita kapag natanggap na niya ang maharlikang sagisag mamaya. Matapos ay yumuko si Sun Jian upang magpaalam, at sinabi, kung gayon, sana ay masiyahan kayo sa piging. Pero tandaan mo lamang na hindi ka dapat umalis hanggat hindi pa nasisimulan sa gabi ng kaarawan ng aking pangalawang anak. Yumuko din ang ating bida, at sinabi, sige. Matapos ay sinundan ng ating bida ng tingin ng paakyat na si Sun Jian sa hagdanan, habang sumasalubong ang batang anak, na si Sun Quan, at sinabi, tapos na po ba kayong mag-usap ama? Hinawakan ni Sun Jian ang kamay ng anak, at sinabi, oo, anak, siya ay mabuting tao, at marami kang dapat matutunan sa kanya. Tumingala ang batang si Sun Quan, at sinabi sa kanyang ama, opo ama, gagawin ko po yan. Nakatingin ang ating bida sa mag-ama, matapos ay humalukhip-kip ito at ngumiti, at sinabi, sige,
Mas mainam nga kung makapagpahinga ka ng kaunti, marahil ay magiging bastos ako. Kung babalik muna ako, kapag inimbitahan pa akong pumunta dito, at habang nakatingin ang ating bida sa bata na hindi may kakaila ang walang katumbas na kasiyahan, na may nagbabadyang panganib na tila ba ito ay isang sakit na maaaring magbingit sa kamatayan. 4 na araw, pagkatapos ng 11 araw ng 11 buwan sa kalendaryong lunar. Maririnig sa labas ng palasyo ang sunod-sunod na ubo ng bata na si Sun Quan. Nakahiga ito na tila ba hirap na hirap huminga dahil sa ubo, habang ang ating bida at si Zhang Jin ay nakaupo sa tabi ng kama. Sinusuri nito ang sakit na damapo sa batang si Sun Quan, pinagpapawisan nito at hirap sa paghinga habang panay ang ubo. Pinagmasdan nito ni Zhang Jin, matapos ay sinabi sa ating bida, parang ito ay malalang sipon, ano sa tingin mo? Note, pneumonia, pulmonya, naiiba sa karaniwan sipon, nasangkot dito ang mga bagay at mas mapanganib kaysa sa karaniwan sipon, dahil walang nakakaalam ng modernong termino na ginagamit ngayon, na tulad sa makabagong panahon. Napaisip ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, mahirap matukoy ang pulmonya gamit lamang ang mga sintomas, at upang kumpirmahin ang pulmonya, kailangan obserbahan ang mga infiltrate sa baga gamit ang X-ray, ngunit kahit gamitan ko ito ng clairvoyance, hindi ko moari ang mga infiltrates na nasa loob ng kanyang baga. Note, infiltrates ay mga naiipon sa mga tissue o selula kapag mayroon labis na mga kakaibang sangkap. Pumikit ito at tila ba nagkonsentrasyon, umiral ang kanyang panloob na enerhiya, at muling sinabi sa kanyang isipan, ubo, mataas na lagnat, pagkapagod, pharyngitis at plema. Ito ang mga tipikal na sintomas ng pulmonya ngunit mayroon ding mga katulad ng isang karaniwan sipon. At kahit na ganoon, hindi natin maaari isantabi ang pulmonya. Pumasok sa kanyang isipan ang batang babae na may sakit na pneumonia, may daluyan ito ng isang oxygen, sa makabagong panahon, at sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, ang pulmonya sa panahon ito, at ang pulmonya ay tunay na mapanganib. Note, ang pulmonya ang pangunahin sanhi ng kamatayan mula sa lahat ng sakit sa Europa at Estados Unidos hanggang sa unang bahagi ng ika-20 siglo, at sa ibang mga bansa hanggang sa kalagitnaan ng ika-20 siglo, noong 2022, ito ang pangatlong pangunahing sanhi ng kamatayan sa timog ng Korea. Sa kaso ng Mycoplasma pneumonia mahigit 70% ng mga kaso ay nangyayari sa mga bata at kabataan, at maaari itong humantong sa mga malalang sakit tulad ng encephalitis kabilang ang mga impeksyon. Hindi posible ang pagsusuri ng dugo sa pagtukoy ng bakterya na sanhi sa pamamagitan ng plema, at hindi rin posible yun. Saka, paano kung pneumonia nga talaga? Note, ang nakakahawang pulmonya ay maaaring sanhi ng iba't ibang mga pathogen, kabilang ang bacteria, virus, fungi, atypical bacteria, tuberculosis bacteria, rickettsii, at mga parasites. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, at ang tanging reseta na maiaalok ko ay penicillin sa angkop na konsentrasyon, at maaari laman itong gamutin ang bacterial pneumonia. Particular na ang mga sanhi ng gram-positive bacteria, tulad ng pneumoniae, na lubos na sensitibo sa penicillin. Note, para sa mga sintomas ng sipon o pulmonya, ang unang linya ng paggamot ay karaniwang isang macrolide antibiotic, na isang uri ng protein synthesis inhibitor. Gayunpaman, ang penicillin ay hindi epektibo laban sa pulmonya na dulot ng mycoplasma. At sa huli, ang tanging magagawa ko na lang ay magreseta ng penicillin at bantayan siya. At kahit na, hindi ko magagarantiyahan na makababawi siya ng lubusan. Note, humigit kumulang ang 60% ng mga kaso ng bakterya ay sanhi ng Streptococcus pneumoniae, na maaaring epektibong gamutin gamit ang penicillin. At ang penicillin ay hindi kayang gamutin ang pasyenteng may pulmonya, at ang pulmonia ay sanhi ng gram-negative na bakterya, viruses, tulad ng Legionella at Mycoplasma, Mycobacterium tuberculosis, rickettsii, parasites, allergic na pulmonya o kemikal na pulmonya. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, subalit kahit hindi pulmonya, o kahit iisa lang ang paraan para gamutin ito. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang gamutin siya, sabay tumayo ito, napatingin naman si Zhang Jin sa kanyang biglaan pagtayo. Sinabi ng ating bida kay Zhang Jin, sa tingin ko rin, ay malalang sipon ito. Sabay napatango si Zhang Jin,
at sinabi, yun din ang nakita ko. Sinabi ng ating bida, kailangan kong pumunta ng agaran sa klinika. Sinabi ni Zhang Jin, manghihingi din ako ng ilang halamang gamot sa tanggapan ng medisina kung gayon. Mabilis lumabas ang ating bida sakay ng kanyang kabayo, agad niyang pinatakbo ang kanyang gamit na kabayo. Tila ba ayaw niyang mag-aksaya ng oras, kaya matuling niya pinatakbo ang kabayo. Matapos ay sinabi niya sa kanyang isipan, at kung maaari lang sana ay kaya ko na lang siyang putulin at tahiin. At ano ba ang saysay ng titulong, dakilang manggagamot na gumagawa ng himala? Nang dumating ito sa klinika, agad na bumaba ito sa kabayo, at tumakbo papasok sa loob, at sinabi sa kanyang isipan, kapag wala akong nagawa ng kahit ano sa harap ng isang nakakahawang sakit. Agad may hiningi ito kay Wuwo, agad kinuha ni Wuwo, ang isang supot at agad iniabot ito sa ating bida. Nang aabutin na ito ng ating bida, natigilan ito, at sinabi sa kanyang isipan, ngunit. Sabay pinagdikit nito ang kanyang ngipin at muling sinabi, ngunit. Matapos ay tinignan nito ang hawak na garapon, at sinabi sa kanyang isipan, ngunit nasa akin pa rin itong gamot di ba? Maaari naman akong umupo na lang at mawala ng pag-asa di ba? Habang matuling pinatatakbo ang kanyang kabayo pabalik sa palasyo. Matapos ay nagmadali pumasok sa loob ng silid at sinabi sa kanyang isipan, at bukod dito, maaari ko ring hingin ang tulong ng manggagamot na si Zhang Jin. Tumayo ito sa harapan ng nakahigang bata, at inilagay sa iniksyon ang gamot, muling sinabi nito sa kanyang isipan, gagawin ko na lang ang lahat, upang mapagaling siya. At gawin natin ang lahat ng ating makakaya, sabay tusok ng iniksyon sa braso ng batang si Sun Quan. Kaya naman, alinman sa pasyente o manggagamot ay walang pinagsisisihan. Sabay gumawa ng halamang gamot na sabaw ang ating bida at si Zhang Jin. At nang makabuo ng sabaw na gamot, sinabi pa nito sa kanyang isipan, kung ibibigay ko ang lahat ng aking makakaya tulad nito. Matapos ang iniksyon at sabaw na gamot, naghintay ang dalawang manggagamot sa resulta ng kanilang paggagamot. Tila naman nakaramdam ng kaginhawaan ang bata, muling sumilay ang magandang ngiti ng batang si Sun Quan. Muling sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, isa pang buhay ang maaaring nailigtas. Di ba, sa madaling araw, patuloy sa pagbagsak ng yebe, sabay nakahinga ng maluwag ang dalawa, sabay din nag-inat sa labas ng kubol. Sinabayan nito ang pag-iinat sa kanilang ehersisyo. Na tila ba binanat ang kanilang mga braso, sinabi ni Zhang Jin, sa ating bida, ano ba talaga ang misteryosong paggagamot na yan, manggagamot hua? Ang sabi mo sa akin, hindi ka masyadong marunong sa medisina, ngunit hindi ko alam na ganyan ka pala mag-inject ng gamot na direkta sa daluyan ng dugo. Ngumiti ang ating bida, na tila ba nagkamot ito ng ulo, at sinabi, kung hindi mo rin inihanda ang sabaw na gamot, mahihirapan sana siyang gumaling ng ganoon. Sinabi ni Zhang Jin, nakakita na ako ng napakaraming meditasyon na may matinding sipon sa lahat ng oras na ito, hindi ko alam ang pinagsasabi mo, at kapag ang mga bata o matatanda ay inatake ng matinding sipon, ang posibilidad na mabuhay ay 5% lamang, at bukod pa rito, wala pa akong nakitang kaso kung saan bumuti agad ang pakiramdam ng pasyente pagkatapos uminom ng gamot. Ngumiti lang ang ating bida, at hindi na nagsalita pa. Tumingin ito sa kanilang harapan na may bakod na kawayan, nakita nila ang dumagsa ang mga pasyente na dumating, habang kausap ni Wuwo, at tagalista naman si BNA. Sinabi muli ni Zhang Jin, sa ating bida, at dahil dyan, maraming mga bagong pasyente, sinabi ng ating bida, alam ko. Muling sinabi ni Zhang Jin, ngunit kailangan ba nating kilalanin ang mga pasyenteng yun, ayon sa kanilang uri ng dugo o kung ano pa man ang tawag dito. Sinabi ng ating bida, hindi na kailangan yan. Sinabi ni Zhang Jin, isa itong tunay na nakatutuwang eksperimento, at ito ang unang pagkakataon na nalaman kung ang malamig na dugo ng isang tao ay nahalo o namuong dugo sa dugo na ibang tao. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, kinaladkad ko siya dahil kailangan ko ng sample ng dugo, ngunit wala akong ideya na siya ay baluktot. Ang manggagamot na si Zhang ay type AB at si Pion Xian at ako ay type O, at hindi ko alam kung alin sa pagitan ni Wuwo at BNA ang type A, ngunit gayunpaman, ito ay alinman sa A o kaya naman ay B. At hindi naman siguro si AB type o kaya naman Bombay type di ba? At maraming tao ang namatay dahil sa kakulangan ng dugo.
Marahil ay hindi mapipigilan ang mga dugong nakapak, ngunit dapat na lang natin paghiwalayin ang mga uri ng dugo ngayon, kahit hindi natin matukoy ang uri ng RH na dugo. Note, sa mga Asyano na wala pang 1% na uri ng RH. Humalukip-kap ang ating bida, na tila ba ito ay sumanghap ng hangin, matapos ay pumikit ito, at sinabi sa kanyang isipan, kapag nagmungkahi ako ng pagsasalin ng dugo, baka isipin ng lahat na ito ay para sa mangkukulam, ngunit nakakagaan ba ng loob na kahit papaano ay magkawari silang nakikinig kapag hinihikayat sila ni Zhang Zhongjin. Maya-maya pa ay lumapit si Xian, at sinabi, natapos ko na po ang paghahanda para sa pagbisita sa tahanan master. Agad na palingon ang ating bida, na bahagya pang nagulat. Ngumiti si Xian, bakas ang kagandahan nito at ang pagka-excited nito, at sinabi, kailan po tayo aalis? Ngumiti ng lihim ang ating bida, at sinabi niya sa kanyang isipan, excited ang brat na ito, ha? Matapos ay napaisip ito, inilagay ang daliri sa pisngi na tila ba malalim ang kanyang iniisip, at sinabi sa kanyang isipan, ngunit, kailangan ko pumunta sa nayon ng walang lalaking, balo kaya hindi ko makakasama si Wuo, at si Bian A. Isang nayon kung saan nagtitipon ang mga balo, upang manirahan, at hindi makapasok ang mga lalaki. Si Xian ay ang pinakamahusay pagdating sa pagharap sa sensitibong babae, kaya wala akong pagpipilian. Sinabi pa ng ating bida, dinala mo ba ang mga sapatos, pang nyebe, di ba? Balita kung malakas ang pag-ulan ng nyebe, at kung may mangyaring masama maaaring mapanganib ito. Agad sinabi ni Xian, opo nagdala ako ng ilan master. Tara na po bilasan na natin, nasa sabik, na akong maggamot ng mga tao, na tila ba mababakas ang katuwaan. Ngumiti ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, siguradong magiging kapanapanabik ito para sa kanya, dahil siya na ang manggaguna sa paggagamot sa pasyente sa pagkakataong na ito. Maya-maya pa ay sinabi ng ating bida, ngayon ay handa ka na ba, Tara na't umalis na tayo. Agad na tumugon si Xian, at sinabi, opo, lumipas ang mga oras. Patuloy ang mahinang pagbagsak ng nyebe mula sa kalangitan. Sinabi ng isang bantay, pasensya na po kayo manggagamot, hindi po kayo maaari sa landas na ito, at lahat po ng mga daanan ay pangsamantalang sinarhan, dahil sa avalanche. Sinabi ng ating bida, kay Xian, baka, dapat pumunta na lang tayo sa susunod. Sinabi ni Xian, na tila nakaramdam ng lungkot, at sinabi, kung ganoon po ay kailangan nating maghintay hanggang sa dumating muli ang tagsibol, nais ko sana na pumunta kahit medyo nahirapan tayo, master. Sinabi ng ating bida, kung nais mo talagang pumunta, kailangan nating pumunta sa nayon ng mga balo. Mayroon paikat na daanan doon paakyat ng bundok. Maya-maya pa ay nagpatuloy sa paglalakad ang dalawa, mababakas pa ang kanilang mga bakas ng paa sa nagyayelong daanan. Sinabi ng ating bida habang nauuna ng bahagya sa paglalakad, nakakaginhawa at mabuti na lang ay hindi gaano kataas ang bundok na ating dinadaanan. Bahagyang lumingon ang ating bida kay Xian, at sinabi, sundan mo lang ako ng mabuti, at tapakan mo lang ang mga hakbang ko. Agad na tumugon si Xian, at sinabi, opo master. Kailangan po nating mag-ingat, naputol ang sinasabi ni Xian, nang biglang naputol ang strap ng sandals nito, na para sa nyebe, na walang nang balanse ang katawan ni Xian, at natamba, nagulat ito at napasigaw nitong sinabi, Master, gulat na napalingon ng ating bida, gamulong-gulong si Xian, pababa, patungo sa bangin, malakas na napasigaw ang ating bida, Xian, tuluyan nahulog si Xian sa bangin.